Shalom. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. At tayo ay muling narito upang alalahanin ang kanyang resurrection. Alalahanin ang lahat ng pagpapala niya sa atin at papurihan. No? It's nice to hear na the book of correction ay unang nangyari sa atin. Noong i-correct niya lahat ng kaunawaan na naglalaro sa ating kaisipan before. At kagaya ng lagi nating naririnig, kontento na tayo dati. Ano? At tayo ay may hawak-hawak na tayo na doktrinang isinaksak sa atin ng mga general hospital. At tayo ay nagagalak na doon, pero hindi ang Diyos, mga kapatid. Kaya talagang ikinorek niya ang mga bagay na dapat malaman ng nobya sa huling panahon. Ay, meron tayong bisita. God bless you, sis. Good morning po. Kinorek ng Panginoon ang mga hawak-hawak nating aral, mga understanding na naglaro sa ating mga kaisipan before na ipinagtanggol natin. Ano? At alam mo mga kapatid, kahit anong kabihasnan mo o galing mo sa pagbabasa ng Biblia at meron kang sariling mga understanding kung saan man galing sa mga pinag-aralan, at kung ito ay hindi tama, wala kang relasyon pala sa Diyos. Oo. Ang tingin pala sa iyo ng Diyos ay separated. Sapagkat kagaya ng isang pamilya ay ang mga bagay na pang pamilya hindi alam ng iba. No? Hindi alam ng kahit ng mga marites. Hanggang doon lang sila sa magmarites. Pero yung katotohanan na nandoon sa loob ng isang pamilya, hindi nila yan kayang malaman. Ano? So, mamaya ay maaga tayong matatapos siguro, tapos diretso tayo doon kay Brother June para doon mag-service. No? So, at makasama natin sila sa huling service para kay Brother June. So, salamat sa Panginoon at sabi nga natin, ang tinitingnan lamang ng Panginoon ay yung Kanya. Yung Kanya, naalala niya yung binasa, no? At tatawagin mo ba ang Panginoon? Hindi, sapagkat siya ay nasa iyo. At ang ibang tumatawag sa Panginoon ay alatsamba lang. Meron lang talagang mga nakatalagang bagay na maganap sa kanila. At ang katotohanan ay nagdidil lamang ang Panginoon sa kanyang mga hinirang sa huling panahon. So sa Ephesians 1:19 to 23, basa lang tayo mga kapatid. And what is the exceeding greatness of His power to us, word, who believe? No? Exceeding greatness of His power, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead, and set Him in His own right hand in the heavenly places. So, alam naman natin ang lahat ng yan ay nakakay Kristo ay ibinaba sa kanyang nobya. So, maunawaan mong maigi ang kasulatan kung ilalagay mo ang iyong sarili sa kung ano man ang mga bagay na naganap kay Kristo. At yung mga bagay na yun ay ilalagay mo ang iyong sarili doon, mga kapatid. Unang-una, hindi naman ikaw naglalagay, kundi nilagay ng Panginoon yan bilang ating posisyon. Far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. Isinalaysay ito nung napakahabang panahon pa before ang ating pagdating.
and hath put all things under his feet, and gave him to the head, to be the head over all things to the church. Therefore, the head, hindi po pwedeng tao, mga kapatid. No? Hindi po pwedeng ang head ay si Pastor Henry, hindi po pwedeng head ay si Brother Eric, hindi po pwedeng head si Brother June. Mga headache yung mga yan eh. No? At ang head lamang natin ay ang word, which is Christ. So happy mga kapatid na sabi kanina yung book of correction is to correct your understanding. Na naunawaan natin mga kapatid na yung understanding natin na not everything na inilagay ng tao sa ating kalagitnaan ay nanggaling sa Diyos. Yun lamang mga bagay na mismong galing sa Kanya sa pamamagitan ng correct interpretation of the word, yung clear understanding na ibinaba niya sa ating panahon na to. No? At yung lahat ng iyon, kung babalikan mo mga kapatid, isang susi ay yung all that was in Christ, He poured out into His bride, no? To restore back Eden. And put all things under His feet, and gave Him to be the head over all things to the church, which is His body. Yung body, which is the bride, the church, is the fullness of Him that filleth all in all. No? Tayo daw mga kapatid, yung kabuuan ng pagka-Diyos niya. Ano? So, makikita mo ngayon, kung wala ikaw, kung wala itong nobyang ito, aba malungkot. Malungkot ang Panginoon. No? Kaya nga nabasa natin sa mga mensahe ng Panginoon, ng prophet, nung siya ay nagpapasa ng krus habang siya ay nilalatigo, pinapako sa krus ay mukha lang siyang malungkot. But ito ay katuparan ng kanyang mga kagalakan, no? The joy within, mga kapatid, nung ilalabas niya na ang kanyang nobya. Di ba? Ito na yun eh. Naganap na, sabi niya gano'n, no? Sapagkat yun ang plano, mga kapatid. Nabasa natin sa Hebrew, ako ay magkakatawan tao, pagkatapos kayo naman, no? So nakita natin Lot yung kaliwanagan, mga kapatid, ng dahilan kung bakit narito rin naman tayo. Ang dahilan kung bakit siya napako sa krus, sapagkat ikaw, yung kanyang fullness, no? Ikaw, which is His body, the fullness of Him, that filleth all in all. No? Kapuspusan ng lahat ng bagay. Yung summary of all things, kabuuan mga kapatid, walang iba, yung hinahanap ng marami. Yung inaakala ng marami na lahat naman, sabi nga natin yung alam natin, alam din nila eh. Tama ba? Yung alam nila, minsan mas marami pa silang alam kaysa sa atin, mga kapatid eh. Kung titignan mo yung karunungan dito sa mundong ito, mga kapatid, no? Pero meron tayong alam na revelasyon ng ating Panginoon na talagang itinago niya sa lahat. At hindi lahat ay makakaabot doon, kundi lamang yung kanyang mga hinirang na nobya na nagpupuno, mga kapatid, ng pangkalahatang bagay. Di ba? Now, being the fullness of God, we have everything of God. This is isang bagay na nakakapagpuno at nakakapagtaas ng ating pananampalataya. Being the fullness of God, you have everything about God eh. You have everything of God. Sapagkat nung kanyang ibigay ito, naalala niyo yung 3 yupi ng kanyang plano, di ba? Hindi niya magagampanan ang maraming bagay kung mananatili siya sa espiritu. So nagkatawang tao siya for a purpose na ilagay niya dun lahat ng kanyang pagka-Diyos. No? Yung lahat ng pagka-Diyos niya, kinakailangan niyang ma-manifest sa pagiging tao. Di ba? Mga kapatid. So, ibinigay niya ang lahat ng iyon kay Kristo. Kita mo yung condescending ng Diyos, no? At lahat ng mga bagay na kay Kristo, sa pagpapatuloy ng gawang ito, kinakailangan niyang ilagay sa kanyang nobya, which is the fullness of Him.
No? Yung kanyang nobyang ito na magpupuno ng lahat ng bagay. Now, ito yung nakikita natin yung law of reproduction na palagi naman na siyang susi, mga kapatid, upang makita mo ang kalagayan ng Diyos sa panahon. Yung the law of reproduction. Gusto ko kasing ipakita, although nakita nyo naman ang lahat, gusto kong i-reiterate na ang lahat ng bagay ng Diyos ay nasa nobya ngayon. No? Hindi lamang yung sinasabi natin na yung kanyang pagka-Diyos ay nasa nobya. Kaya hawak ng Diyos, ang hawak ng nobya, ang pagka-Diyos niya sa panahong ito. Di ba? Pero hindi sapat yun. Ano ang gagawin ng pagka-Diyos mo? Di ba? Ano ang humihinto ba doon sa bagay na yon na malaman mong ikaw ay bahagi ng Diyos at meron ka na ngayong nagiging relax ka ngayon, no? Now, sa atin mga kapatid, kung sinabi mong tulad ng isang halaman na itinanim na yung binhi, pag tinanim mo, nandoon na sa kanyang lahat, maimamanifest niya yun eh. Lahat ng nasa kanya, imamanifest at imamanifest niya. Now, ang bride, kinakailangang mag-manifest. Anong kinakailangan? It's a must, di ba? Kinakailangan, i-manifest niyang lahat ng iyon. Ngayon, kung ikaw ay bahagi ng Panginoon at ikaw ay hindi namunga, pinuprune yun, di ba? Pinuprune upang mamunga, mga kapatid. Ngayon, pumupunta tayo doon sa bagay na lahat ng pagka-Diyos niya, naging manliligtas siya. Hindi lamang ito, yung bunga ay tumutukoy tayo sa aral. Siyempre, meron tayong aral. At iyon ang number one, na yung aral, yun ang bunga. Ngayon, anong gagawin ng aral na ito, mga kapatid? Di ba? Anong ibibigay sa iyo ng aral na ito? Magmamalaki ka ba? Magmamaliit ka ba? Magmamataba ka ba? So, ibig sabihin, ng lahat ng mga bagay na yun, mga kapatid, no? Sa pagmamanifest na yun, ang mga attributes ng Panginoon is to be a healer. Now, yan ay nasa atin, mga kapatid, di ba? Sinabi niya kanina na we have been corrected of all things na we believe before na mali. Di ba? Ano mang katayog na mga aral na hinawakan mo, galing kay ganito, kinorek ng Panginoon eh. Ano? Di ba? Itinama ng Panginoon. Ibig sabihin, yung bunga lumalago na. Kagaya noon, yung pananaw mo bilang ikaw ay healer. Lalago yan eh. At yan ay magsisimula, tulad ng Book of Correction na nagsimula sa atin, yan ay lalago sa iyo, heal yourself. Di ba? Tapos, being the Savior, being everything na nandiyan. Now, ano ba yun? Pasyon? Nililibing? Nagtutulak pala ng kariton yun. Ano mga kapatid? Ang ibig natin sabihin ay yung lahat ng bagay ng pagka-Diyos niya na nasa iyo, pwede mo itong pwede mo itong gamitin para sa iyong kapakanan. Para sa iyong mga bagay na inaakala mo lang dati, pwede pala mangyari ito sa'yo ng katotohanan, sapagkat yun ang katotohanan. Ano sabi niya? Mayroon kang pananampalataya, iharap mo sa akin. At yung pananampalataya na yon ay ang i-honor ng Panginoon. No, di ba? Kasi law of production yan eh. Law of reproduction yan eh. Hindi lamang ito 50% or 99%, kagaya ng ating naririnig. Yung 99% hindi pa rin siya buo. Pero tayo nandoon sa panahon na fullness, mga kapatid, ng lahat-lahat ng pagka-Diyos niya, ibinuhos niya sa bride. Di ba? Therefore, you have the authority and power to
to restore everything na gusto mo i-restore. And one of that is the restoring ng Eden na ito, na kasama doon sa threefold purpose ng ating Panginoon. Now, yung unlimited God na nasa iyo, ay gagana siya, mga kapatid, with its unlimited, hindi mo siya pwedeng ilimit, mga kapatid. No? Now, sa laman na ito, parang nakakapagtaka. Parang mahirap mo maarok ito, mga kapatid. No? Parang mahirap mong tignan. But then, ginawa ito ng Panginoon eh. Ano bang, siyempre, laman no? Ano bang purpose at nagkatawang tao siya? Para ma-manifest niya lahat ng attributes na ito. Hindi kalilitaw hanggat hindi siya magkatawang tao. Kasi ang purpose ng pagkakatawang tao, manggaling sa katawang tao. Kaya siya nagkatawang tao, mga kapatid. Dahil hindi maisa sa katuparan ang lahat ng ito kung hindi magkakatawang tao. A healer, di ba? A healer, sabi natin, paano siya magiging healer kung walang magkakasakit? Di ba? Paano siya magiging, paano matutupad yung kanyang, yung God na tangible God kung mananatili siya sa Spirit? At laging, ang Panginoon ay laging gusto niya na maging tangible. Kaya tayo ay naririto upang mahawakan ng tao. At walang masisi ang tao pagdating ng panahon, Lord. Hindi naman kita nakita, Lord. Di ba? So, yung lahat ng mga bagay na yan, mga kapatid, ay nasa sa nobya ngayon. No? Yung eternal God, eternal life, yung plano ng Panginoon, hindi kasama yung death. Eternal nga eh. So, yung death, mga kapatid, ay naging way para sa greater things na darating. Yung death, mga kapatid, is a way. Some portals or lahat ng mga bagay na dinaanan, pero hindi yan kasama sa eternal. Maaaring mag-question ka dahil hindi kasama sa plano ng Diyos ang death? Ngayon, sabi natin, kapag merong death, merong greater things na kailangang sumunod mangyari. Kaya nga siya nagkatawang tao dahil hindi siya mamamatay sa espiritu. Ngayon, kung hindi siya mamamatay sa espiritu, walang lilitaw na bride. Yung kanyang pagparito sa laman ay isang tipo, mga kapatid, nang ginawa niya na doon sa Eden. No? Nung kung paano paghihiwalay ng babae sa lalaki. Kaya nung siya ay nagkatawang tao at siya ay tinusok, ito ay nagsisimbolo, mga kapatid, ng paglitaw ng kanyang nobya dito sa time na to. So, yung death, mga kapatid, is just a way for something greater na dadaanan ng tao. Paano ka makakapunta doon? Halimbawa, si Brother June. Yun ang portal niya eh. Yun ang portal niya eh. So, hindi siya makakaabot doon sa nakatalaga sa kanya kung hindi magaganap yung death sa flesh na ito. Bakit tayo? Sabihin mo ngayon, bakit tayo? Hindi tayo magkakaroon ng death. Mararapture tayo. Yun ang kinorek sa atin, ha? Ha? Bakit tayo? Sabi mo ganun. Tanong mo, hindi tayo mamamatay. Kasi namatay na tayo, mga kapatid, nung siya ay namatay. At tayo ay nabuhay na mag-uli nung siya ay mabuhay mauli. Diba, mga kapatid? Now, having that greater things in us, yung kanyang pagka-Diyos, then you have the authority to restore back everything. Tayo nga mag-restore nitong Eden eh. Sapagkat nandun tayo sa condition na bumabalik tayo dun sa eternal condition. No? Sa Christ is the mystery of God revealed. Sabi niya, now notice again. Notice what His threefold purpose. What's His threefold purpose? Sabi ganun. Ayun. What's His threefold purpose? Manifest Himself in Jesus Christ.
So, hindi niya pala pwedeng i-manifest ang lahat-lahat sa kanya maliban na ilagay niya si Jesus Christ ang kanyang sariling katawan. No? Manifest himself in Jesus Christ to come into the body by Jesus Christ to have the preeminence. To what? To restore back Eden. Nakita mo mga kapatid, merong purpose at merong pagmumulan ang lahat ng bagay. Hindi niya pwedeng i-restore na lamang ito, mga kapatid, nang basta-basta o gawin niyang hindi na maghulog ang tao, hindi niya ma-display ang mga attribute niya, mga kapatid. At ang lahat ng attributes ng Diyos ay na-display niya sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ. Na hanggang ngayon, mga kapatid, ay ginagampanan nitong kanyang nobya, mga kapatid. No? To restore back Eden, bring back that which was lost. Ano ba nawala doon sa Eden? Yung co-equality, yun mismo ang yun na mismo ang Diyos eh. Now, ano ang nawala doon sa Eden? Yung relasyon ng tao sa Diyos. Di ba? Yung doon pumasok yung death. Doon nagkaroon ng separation between God and man, mga kapatid. Kaya tayo binabalik ngayon doon sa ganong kondisyon, sa ganong kalagayan. Nung mag-fall ang tao, di ba? Kasi binigyan ng Panginoon ng own choosing ang tao. Free will ang tao para pumili sa kung ano man ang gusto niyang lakaran. Ano? Alam ng Diyos kung anong pipiliin ng tao, pero hindi niya yung sinaklawan at hindi niya ginawang disusi ang tao, no? Ngayon mga kapatid, sa kanyang predestinadong kaisipan, alam niya magbabagsak ang tao. Dahil doon, mga kapatid, mai-display niya ngayon ang kanyang attribute bilang manunubos. Kasi kung hindi bumagsak ang tao, hindi niya mai-restore back itong Eden na ito. Kung hindi ka nagkatawang tao, kung ikaw mga kapatid, bilang nobya ni Kristo, hindi matatapos ang lahat ng ito kasi yun ang plano. Magtatagal pa tayo kagaya ng mga Israel na ilang taong paikot-ikot doon sa disyerto, mga kapatid, na kung tutuusin ay sandali lamang. Ano? Pero salamat at nakita natin ang mga bagay na ito nung siya ay magkatawang tao, mga kapatid, upang i-display niya at ipakita ang lahat ng attributes na ito na kanyang gagampanan. Now, bring back everything to its original condition. That was the only thing out of order. Ano daw yung out of order? The only thing out of order, yung condition na original. Sapagkat nung hindi pa bumagsak ang tao, nandoon ang perpektong kalagayan. Even the uniting ng Diyos at ng tao. Hindi siya nagkaroon ng mga bagay na ginagawa pa ni Satanas. No? It's perfect. Doon tayo ibinabalik, doon sa kondisyon na yun lamang ang out of order. Kapag ka nandun lahat ng bagay. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo maninirahan sa langit eh. Pagdating ng eternal age, dito tayong muli titira kapag ka na-renovate na itong earth na ito. No? The only thing out of order ay ibabalik sa kondisyon kung saan nagsimula yung greatest love story. Nakita niyo yung greatest love story ever told? Kinakailangan magkaisang muli ang lalaki at babae. Di ba? Kinakailangan ay nandun pa bumalik yung harmony bilang mag-asawa. Kaya nga tayong mga lalaki, dapat talaga nating minamahal ang ating mga asawang mga babae. Di ba? Mahalin natin sila, mga kapatid. Kasi nung wala kang problema, binigyan ka niya. Nung wala kang problema, binigyan ka niya. Di ba? Dati akong Pilipino, mga kapatid eh. Pero ngayon, Canadian citizen now. Canadian na ako ngayon.
Dahil sa mga asawa natin, magiging Canadian tayo. Ha? Paano nangyari yun? Sabi niya, agluto ka na dyan. Maglaba ka na dyan. Canadian na nga. Now, sabing ganon, all the rest of his things was in order. Paano nabalik sa order, mga kapatid? First thing, yung kanyang threefold purpose. Naganap. At doon sa threefold purpose na yon, nakapaloob itong the rest of the things was in order. Ano lang ang wala? Yung condition natin sa Eden na perfect. Ngayon, ang sinasabing the rest of all these things was in order, it is because it was revealed already sa kanyang nobya. Dahil nalaman na ng nobya, mga kapatid, itong threefold purpose na ito, then meron siyang authority pagbalik doon. I-restore, mga kapatid, kung ano yung nawala. Di ba? Kaya, everything was set. Ano na lang ang hinihintay? Yung pagkakaroon nito ng katuparan. Physical na katuparan. Sa atin, mga kapatid, hindi tayo, dahil alam mo, matutupad. Yung mga nangyayari sa iyong paligid ngayon, sabay-sabay na halos pumuputok ang bulgan. Anong sabi niya? Lift up your hands. Your redemption draweth nigh. And when the redemption is to be completed, when this body change. So, bago maganap ang lahat ng mga bagay na yan, kaya lagi nating sinasabi, it's later than we think. Hindi na magtatagal. Di ba? Maaring itong taon na ito na, mga kapatid. Maaring itong taon na. Bakit, mga kapatid? Nakikita natin ang mga kaganapan eh. Kaya hindi tayo nalulungkot kung meron mang nawala, sapagkat ilang mga araw lang babalik na upang magpatutuo sa atin na itong tinatahak natin ay nasa tamang landas, mga kapatid. Di ba? Kaya, mga kapatid, tayo'y nagagalak, mga kapatid, sapagkat sabi natin, kinakailangan mag-manifest na, kinakailangan matupad na itong 100% being God na nasa nobya, mga kapatid. Di ba? Sapagkat malaman mo ito, itong joy na ito, ano ba ang susi ng ating pag-alis? Exceeding joy. Di ba? Paano ka magkakaroon ng exceeding joy ni hindi mo matupad yung sinasabi mong ikaw ay bahagi ng Diyos? Yung nasa mukha mo ay puro kalungkutan. Ang sabi kanina, yung mga dati, sermon. Di ba? Walang ginawa sa'yo. Pero ito na yung tapos na yun eh. Ito na yung katotohanan, mga kapatid, na nagsasabing fullness ng kanyang pagka-Diyos ay nandirito. Kaya bilang fullness ng kanyang ka-Diyosan, mga kapatid, you have the authority to restore back everything. That condition, anong unang kinorek? Tayo. Di ba? Yung condition ng Eden, kanino unang mangyari? Sa'yo. Then, you will have that joy. Di ba? You will have that exceeding joy na ating magiging pamasahe sa ating pag-alis. Pag may exceeding joy ka, mga kapatid, naramdaman mo minsan, parang humihiwalay na tong pagkatao mo sa pagkatao mo eh. Oo, parang inaagaw ka na talaga. Darating yan, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagpaghahayag sa atin ng mga bagay na ito. Ano daw? All the rest of things was in order. Nasa order na. Kung tutuusin, pati itong to bring back that which was lost, nandirito na sa atin, mga kapatid. Di ba? Ang kaganapan na lamang nito ang hinihintay natin. Yun na lamang ang wala sa order. Yung pagkaganap, which is yung ating pag-agaw. And then, di ba? We will all live in eternity. But he had to put man on free moral agency to fall.
so that He might be a Savior to display what's in Him. Yung pagiging Savior niya, mga kapatid, hindi na natili sa Kanya. Anong sabi ng quote? Pagka may sakit ka, tatawagin mo ba siya? O ito na lang, itong challenge sa bawat isa sa atin, sa lahat-lahat sa atin. Nabasa natin may sakit ka. Are you going to call him down? Totoo ba? Talaga ba? Yeah. Oo. No. He is in Him. Yun ang gusto kong ipakita, mga kapatid, na lahat ng mga bagay sa'yo, ng lahat ng kabulukan ng sarili mo, pwede mong kontrolin. Sapagkat yun, yung lahat-lahat ng yun, nasa sa'yo. That would make us, mga kapatid, yung mga kapatid nating nauna, si Brother JB, hindi yan nalulungkot. Nalungkot lang siya nung panahon na nandyan siya nakaratay siya, mga kapatid. Nalungkot siya. Bakit? Kasi hindi siya makapunta sa church. No? Pero ngayon, mga kapatid, tayo, maaari tayong nalulungkot kasi kasama natin siya, kaibigan natin siya. Talagang, no? Nalulungkot tayo, wala siya sa presensya natin. Pero siya, naku, sasabihin niya, saan nyo nilagay yung mga naririnig nyong mensahe kung malulungkot kayo? Diba? Saan nyo ilalagay yung exceeding joy na yan? Grabe itong napakinggan nyo. Grabe itong spiritual food in due season na ibinigay sa ng Panginoon. Kala ko ba hiling? Ba't inuubo ka? Diba, mga kapatid? So ito sinasabi natin. His attribute of a Savior, of a healer, of a Redeemer, ay nasa sa iyong lahat. Kung hindi pa yan magkumpleto ng joy mo, ewan ko na lang. Diba? Tayo'y nakokontrol lang ng mga bagay dito sa lupa. Trabaho. Pangalawa, trabaho. Pangatlo, trabaho. Yan lang mga nagko-control sa atin, mga kapatid Diba? Kasi iniisip mo pera. Pangalawa, pera. Pangatlo, pera. Yan kasi ang tao. Siyempre, pag nandito ka bilang tao, wala kang pera, wala kang pagkain. Diba? But then, more than that, mga kapatid, yung lahat ng attributes niya nasa sa atin. Something had to be lost, and the very thing that man fell and become lost, he become the Savior of that, taking his own law. Ano yung law? Kung ano yung tinanim, siyang aanihin. Kaya niya itinanim ang kanyang sarili, mga kapatid, upang ikaw ang umani ngayon. Ngayon, alam mo na yan Ipinahayag sa atin yan na ako pala yung tumubo na itinanim yung Panginoon, tumubo ang Panginoon, na ako pala yun. Ano ngayon? Sapat na ba yun na alam? Diba? Hindi sapat na alam mo, mga kapatid, kundi nangyayari ito sa iyo, mga kapatid, kasalukuyan, sa darating, at bawat hakbang mo, mga kapatid. Ano yun? Bigyan ka ng joy ng lahat ng mga bagay na ito. Diba? To become a Savior of that, taking His own law. And He could not do it as a great Jehovah that covered all space. Hindi niya pwedeng gawin yun bilang Diyos na nasa Espiritu. Kinakailangan dumating ka sapagkat ikaw ang gaganap ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga siya dumating nagkatawang tao siya. At yung pangatlong lupi ay magkatawang tao ka upang gampanan ang mga bagay na ito. Diba? Dahil hindi niya na ito gagawin, dahil nandito ka na bilang kanyang katawan. See, He couldn't do it.
And he had to become a man. He had to become the bride. Kinakailangan niya maging bride, mga kapatid. No? So, ang lahat ng mga aral na matatayog, ang lahat ng mga aral na mabababa, ang lahat ng mga understanding na malawak, pinag-isa niya sa pagkakatawang tao niya, mga kapatid. Yun ang main yun ang main understanding na ang Diyos ngayon at ang bride ay iisa. He couldn't do it and he had to become a man. And he took kinship with the man that was lost. Amen. What is kinship? Clan. Kaya ikaw yung niredeem niyang una. Kasi ikaw yung kanyang bahagi. Di ba? Hindi niya i-redeem yung kapitbahay na hindi sa kanya. Kinakailangan kapamilya. Di ba? He had to become a man and he took kinship with the man that was lost. Amen. And become a man. God made flesh. Hallelujah. Think I'm excited but I'm not. Something inside. Sabi niya ganon. Ano yun? Ito yung sinasabi natin na yung exceeding joy mo, mga kapatid, pag nakuha niya at nasa loob ang mga bagay na ito, yun ang magbubuo ng lahat ng kagalakan mo. Yun ang magiging pagsikad ng bride sa kanyang pag-uwi. God became from God to become ang Diyos, magmula sa pagiging Diyos, naging naging ikaw, grabe. Hindi ba yan sukat na ikagalak ng nobya, mga kapatid? Na yung Diyos na sinasamba, hinahanap ng napakaraming nilalang, naging ikaw. Hallelujah. Di ba, mga kapatid? Naging ako, naging ikaw, naging kanyang nobya. Nagpalit ng maskara, isinuot niya, ikaw, mga kapatid. Grabe, ano? God na hinahanap ng iba. Kaya nga sabi ko lagi, hindi tayo tao na nagpapanggap na Diyos. Tayo ay Diyos na nagpapanggap na tao lang. Kinship eh. Di ba? Kinsman. Hindi niya i-redeem yung tao. Kaya lang nung magkatawang tao siya, i-redeem niya yung bahagi niyang God-man. Yung kanyang nobya. To take my sin upon Him, that He might make me Him. Yung Diyos na walang kasalanan, naging makasalanan na. Kaya nga siya pinako sa krus kasi makasalanan siya. Dahil yung kasalanan mo, nilagay niya upang ikaw maging siya. Kaya merong understanding ang bride kung sino siya ngayon. Diba? Ako, makasalanan. Kinuha niya. Nagpalit kami sa madaling salita. Ano ibig sabihin nagpalit? Yung Diyos naging tao, at ikaw tao, naging Diyos. That made His bride understand who she is now. And that will be the only reason kaya siya mararapture. Dahil nagkaroon ng switching. Yung pagiging tao mo, naging Diyos. Di ba? Otherwise, hindi ka makakasama sa rapture. Ang daming believers, end-time believers. Tao lang tayo, Brad. Di ba? Tao lang tayo, Brad. Pero yung katuldok, mga kapatid, na revelation ng pagiging tao mo, nawala. Kaya hindi mo makuha ngayon kung ano yung kalaliman ng Diyos. Kasi ang kalaliman ng Diyos, para sa Diyos lang. Di ba? Ang makakaunawa sa Diyos ay Diyos lang. Kung hindi nagkaroon ng pagpapalit, mauunawaan mo ba? Hindi.
Kaya, ginawa niya, ikaw, nilagay ka niya sa posisyon niya. Naging Diyos ka upang maunawaan mo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya ikaw ngayon, bride, ay Diyos. Pero hindi ikaw ang Diyos. Magkaiba yun eh. Yung ang tsaka ay, magkaiba yun eh. Minsan, sabi ko dun sabi namin ni Sister Let, pumunta kami sa kaklase namin, sa bahay nila, kumatok kami. Nandyan po ba si Palisok? Lumabas yung kapatid. Ako, Palisok ako. Oh. Tama, di ba? Pero hindi niya sinabing, ako ang Palisok. Ako ay Palisok. Ganon din tayo mga kapatid. Dahil ikaw ay bahagi ng Diyos, nilagay niya yung pagka-Diyos niya sa'yo, ako ay Diyos. Kasi bahagi ako ng Diyos. Pero pag sinabi mong ako ang Diyos, aba, antikristo ka. Di ba? Patay na ang kalahati mong katawan. Ilibing mo yung kalahati. Yung mga kapatid, that is the clear understanding na ibinigay ng Diyos sa iyo. God become from God. Di ba maliwanag? From God to become me. To take my sin upon Him, and He might make me Him. Amen. Grabe, ano? Yung Diyos na napakatayog, hindi nila matanggap na bumaba upang ilagay ka sa tamang posisyon mo. Di ba mga kapatid? Kahit sabihin mo naging Hudyo ka na ngayon, kung hindi mo nakita na ang Diyos ay naging ikaw, sorry. Di ba? So kung ikaw ay naging Diyos, ibig sabihin lahat ng pagka-Diyos niya ay ikaw. Di ba? Amen. Back to His great purpose of sons and daughters of God. Yun ang great purpose niya. Back para i-reveal ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbabalik niya na sons and daughters of God. For He is eternal Father. That attribute was in Him. See, so that He had to be displayed. Kaya sabi niya, we are the billboard of God. At walang makikitang Diyos ang tao, maliban ikaw. Tama ba? Aba, mabigat yan sa iba. Ano? Wala kami makikitang Diyos, maliban. Wala silang makarapatan na makita ang Diyos. Diba? Sasabihin nila, wala naman talagang nakakitang tao sa Diyos eh. Tama ba? Ang ganda ng mensahe, ang ganda ng scripture. Walang taong nakakita sa Diyos. Tama. Kaya kung mananatili kang tao, hindi mo makikita ang Diyos. Pero kung nilagay niya yung pagka-Diyos niya sa'yo, mauunawaan mo ang Diyos. Makikita mo ang Diyos. Ayun pala. Ayun pala. Ganun pala. So blessed be the name of the Lord. Di ba? Siya lagi ang ma-express. Siya lagi ang nasa eksena. Kung wala siya sa'yo ngayon, wala siya sa eksena. Kung hindi siya nagkatawang tao sa pamamagitan ng nobya. Di ba? Kaya siya palagi ang nandito sapagkat in-express niya ang kanyang katawan. He wants to become. Now, the world is lost. Di ba? The world is lost. Yung tao, lost talaga. Kasi wala siyang alam sa pagka-Diyos. He has to express himself in a man to become a savior through the reconciliation of the blood from His cross. Now he had to become that to die in order to save and to bring himself back into the church. Kung hindi siya mamamatay, yung lahat ng paglilingkod natin, yung lahat ng mga bagay na narinig ng tao ngayon, mapupunta lamang sa wala. Mapupunta sa bula. Naghihintay ng rapture. Kung wala ang Diyos dito, walang uuwi. Sinong iuwi doon na hindi ka naman galing doon? Pero dahil nalaman mong ikaw ay galing doon, sapagkat ikaw at siya ay isa, then merong uuwi. Di ba mga kapatid?
Ito pa, sa Christ is the mystery of God revealed. Sino susunod, Brad? Ikaw, no? Siguro, anong oras na? Ikaw na. Ikaw na. Para maaga tayo matatapos. 10. 11:30. Tapos tapos si diretso. Yung mga kapatiran natin sa Pasig, pupunta rin nata doon eh. So, mas mahaba yung biyahe nila. Maaga rin sila matapos. To be continued tayo, mga kapatid. Shalom. Shalom. Praise God. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. At tayo ay pinagpapala ng Panginoon patuloy. Kukulang tayo sa oras dahil sa ang atin talagang identity ay eternal. So, at ang ating pinag-uusapan ay mga makalangit na bagay. Talagang gugustuhin lang ng preacher maibigay lahat, mga kapatid. Kaya sulitin natin yung bawat panahon, mga kapatid. At sa hindi pagtatagal, nung Miyerkules, amen, ay nakita natin ang dahilan kung bakit maraming pagkabahagi sa ating panahon, sapagkat maliban sa Diyos, ang lahat ay bahabahagi. Walang unity. 'Di ba? At nanghula si Prophet Isaiah, napakagandang hula, sapagkat yun ay naging realidad lalo na sa ating panahon na ang lahat ay naging panaginip lamang. Di po ba? Nagaan yung lasing, pero nagaan yung iika-ika at hindi makaituwid ang lakad, hindi naman nakainom ng matapang na alak. Nag-assume na kumain, hindi naman nabusog. Nag-assume na nawala ng uhaw, hindi naman nakainom. So, ibig sabihin, walang katotohanan. Di po ba? So, parang yung tao na kinukomfort niya lang yung sarili niya kahit walang solidong laman. Kasi nga ayaw niya ng, parang yan yung espiritu ng una pa sa Garden of Eden nung sila ay makagawa ng pagkakasala sa Panginoon. Sila ay nagtakip, 'di ba? Sa pag-aakalang matatakpan yung kanilang pagkakamali at kasalanan, gumawa sila ng paraan. At akala nila makukuha niyon, masusolve niyon ang kanilang nagawang pagkakamali. The same spirit is here. No, at ang bride lang ang makaka-discern ng spirit na 'yan. Kaya sabi ng prophet, reason of divisions is because of the lack of revelation of what? Of the identity of the bride, of who the bride is, of where the bride is. Now, mga kapatid, yan talaga yung dahilan, mga kapatid. So, syempre, mga kapatid, ang Panginoon ay hindi naman author ng pagkakabahabahagi, at siya ay iisa noon pa man, mga kapatid. Ang author niyan ay ang kaaway, mga kapatid. So, salamat sa Panginoon sa pagpapatuloy in a short time, and 11:30 as mamaya mag-pass tayo ng offering para kay sa ating kapatid. Amen. Sa Ephesians, yung kanina, Ephesians 1:21, mga kapatid. Amen. 1:21 to 23, na kung saan ang kulang lang ng oras, mga kapatid, pero sabi nga ni Brother John, part 1, maring mamaya ituloy niya lahat, no, para makarinig na ang mga iba dong mga kapatiran. Okay, so yung it's like God telling us, I want you to know more. Not hindi lang kung about sa akin, kundi about sa atin. No? Because many people are so grateful about, kahit na hindi nila maunawa ng Diyos, ang mahalaga paniwalaan lang nila.
But never forget that even Satan believes God. He also trembles, sabi nga ni Sister Grace. Hindi lang siya basta naniniwala, nanginginig pa. So, it's way different from the understanding of the bride, because by believing, you will know through revelation. So, sabi doon mga kapatid, let me connect Ephesians 4, starting from verse 1. So, sabi niya doon sa Ephesians 1, di ba? And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church. Walang iba kundi ang kanyang katawan. The fullness of him that filleth all in all. Walang bagay na hindi siya nasasakupan in that sense, mga kapatid. Maging nga ang impyerno, nilikhahan niya, di ba? So, paano mong iisipin na wala siyang karapatan doon pumasok? Nangaral nga siya doon sa mga lost soul. Di po ba? Wala siyang hindi may otoridad. So, think of it, that person who has sovereign authority is in us now. Amen? So, as God allows things to happen for a purpose, but now we have a clear understanding. No? So, even this part where our brother went to that portal, mga kapatid, we can give glory back to God. We have a greater revelation, better understanding now. What we feel is, of course, maiiyak ka talaga kasi mamimiss mo siya eh. Sa panahon na ito, wala nang chance para makipag-fellowship pa sa atin. Mamimiss mo yung presence niya. No, mga kapatid. But, at the same time, mga kapatid, naiinggit ka sa kanya eh. Ako, naiinggit ako sa kanya eh. Bakit? Siya, nakaka-fellowship na si nanay, si tatay. Eh, namimiss ko na rin yung nanay at tatay ko siya. Nakaka-fellowship niya na. Nandun na siya sa kalagayan, mga kapatid, na mas gwapo na siya kay Brother Joed. Di ba? Kasi lagi niya sinasabi sa akin eh, hindi daw siya papayag na mas gwapo si Brother Joed sa kanya. Lalo na nung kasal. Kaya mag-aayos ako. Hindi pwede, mas gwapo ako kay Brother Joed. Oh, di ba nakatin pa siya ng kasal? Oh, mas gwapo ako kay Brother Joed. Nung nagpunta kami ng Kinawan, doon nabuo yung yung buong kabinete. Actually, ang presidente talaga si Brother Jeff. Ayaw niya talaga. Very low-key siya, low-key. Low-key siya nung kinento niya na yung love story nila Sister Gemma. Kaya pinasa niya na lang kay Brother William. Doon nabuo yung kabinete. Doon, yung papunta tayong Kinawan. Doon. So, sabi mga kapatid dito sa Ephesians 4:1-7, Amen. Praise the Lord. Salamat sa idiniin sa ating kanina mga kapatid, na ang maging pag-uwi ni Brother Jun ay puno ng kapunuan, ay bahagi ng kapunuan. Kung hindi pumasok si Brother Jun sa portal na yun mga kapatid, hindi matatapos ang plano ng Diyos. Hindi makukumpleto ang plano ng Diyos. That's how we look at it. Some people, some skeptics, some rejectors, sabing ganun, ba't di gumaling sa sakit? Ba't di gumaling sa sakit? Diba? Satan cannot make an unbeliever out of his bride. Regardless kahit anong pahintulutan ng Panginoon, there is a greater body always waiting for us. Di po ba? I just realized na ang hirap humiwalay sa katawan na ito hanggat hindi natatapos ang purpose mo eh. Hindi basta-basta humiwalay sa katawan. Ganun mag-bind ang Panginoon. Na, gusto ko na mamatay. Parang si Brother Joed, pipigilan mo huminga? Hindi talaga eh. Talagang, it took pain. Sabi ni Brother Jeremy, alam mo, Kuya Eric, masaya ako kasi umiiyak siya lagi. Iiyakin naman talaga si Brother Jun. Kahit nga masaya yun, umiiyak yun eh.
Pinapakita niya sa akin yung picture ni Brother Opring, nag-iiyak siya sa katatawa. Alam niyo na yung nangyari sa Kinawan. Di ba? Tingnan mo si Brother Opring. Iyak siya, nag-iyak. Ba't umiyak, Brad? Sa kakatawa pala. Hindi mo malaman kung masaya ba siya, malungkot ba siya. So, iyak talaga yung nature niya, mga kapatid. Pero sabi gano'n ni Brother Jeremy, alam mo, Brother Eric, umiiyak siya sa sakit na nararanasan niya. Ganun ba? Ang hirap talaga mamatay, no? Ang hirap mamatay. Di ba, mga kapatid, yung nag-aagaw buhay yung katawan mo, uubusin yung lakas mo para paghiwalay ng kaluluwa mo, talagang totally wala nang magagawa yung katawan. Di ba, mga kapatid? So, ganun yung buhay. So, kung hindi lang talaga matapos ang purpose ng Panginoon sa'yo, hindi ka talaga aalisin. Bawat patak ng ating hininga, may layunin sa Panginoon yan, mga kapatid. So, hindi mo tignan na yung pain, hindi mo na tignan, although talagang walang makapagsasabing hindi masakit. Meron talaga maramdaman mo kasi nasa flesh. Ngunit, dakila ang layunin ng Panginoon sa bawat isa. Ang buhay na yan, mga kapatid, napakadakilang layunin yan. Tandaan natin, mga kapatid, yung Diyos na hindi maapuhap, ngayon na-display sa pamamagitan ng laman na yan. Yan yung lack of revelation na nagkukos ng tons of divisions. Pero tayo, mga kapatid, salamat at tayo ay pinag-isa dyan. Di po ba? So sa Ephesians 4, sabi niya, therefore, the prisoner of the Lord beseech you that ye walk worthy of the vocation wherein ye are called, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit. Di ba, mga kapatid? Yun yung binantayan natin mula't mula. Bagamat hindi pa natin lubos na unawaan noon yung mga tamang latag, ngunit sa perpektong panahon, mga kapatid, kaya pala tayo nagtiyaga, kaya pala ang Diyos ang nagtiyaga sa pagbabantay nito, mga kapatid, at hindi natin makain kung ano yung mga salit-saling kaisipan ng tao, mga kapatid. Sapagkat ito pala ay deklarasyon upang i-keep ang unity of the Spirit. Sapagkat yun lang yung magbibigay ng kapayapaan sa atin. Hanggat hindi marinig yung tamang katuruan, tamang interpretasyon, wala tayong kapayapaan. Di po ba, mga kapatid? Since that's our identity, that Spirit, the Holy Spirit is our identity, we can't help but keep it. Di ba? Hindi yung effort mo na, kailangan ganito, kailangan ganito. Hindi. Automatically. Di ba, mga kapatid? That's the grace of God, mga kapatid. So 4, there is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One Lord, one baptism. Amen. One God and Father of all, who is above all, and through all, and in us all. Nothing left, nothing more. All of God is in us. Hallelujah. But unto every one of us is given grace according to the measure. Iba-iba tayo ng pinanggalingan, ibang-ibang dealing sa atin ng Panginoon, pero isang layunin. Tayo ay mapukaw na tayo ay bahagi ng iisang katawan na Diyos. Amen. Directly sa quote, sabi dito, now if you find your place, sister or brother or whoever you are who believes really in this message, don't let me hurt you. Mayroon pang excuse ang prophet. Ganon siya ka-humble, mga kapatid. Or brother, but you'll find your place in the Word. If you are predestinated, you will find it definitely. As a Christian, not what creed said. That's down here in the lower canon, Father, that's going to be destroyed. Lower canon, Father, mga kapatid, yun yung pagkain ng livestock na dry. Di ba alam mo yung scripture dyan? Lahat ng mga ipa, lahat ng mga stock, susunugin. Yan yung parang metaphor na ginamit ng prophet. That's going to be destroyed. See, you find
declaration niya mga kapatid. Individuals, find your place. As a Christian, understand it clearly. Mga kapatid, because your character is molded as Christ's. Kung paano minold si Christ bilang head niya ang word, ganun din ang bawat isa sa katawan. Anong pang kasunod nun? You are Zoe, the same as He was Zoe. Next, it's God manifested in flesh. Presently, now in the flesh of us. For the bride and the husband is the same self-flesh. Amen? The two are one and the church is becoming the bride all the time. Of course, binanggit ito ng prophet, kasagsagan pa lang eh. Mga kapatid, ngayon iba na yung kalagayan at pagtanggap natin. Yung prophet, ini-introduce pa lang yan eh. Pero ngayon, namnam na natin ang realidad. Believing the word so that the church become the same. The word church making the bride, the last sign. Amen. Not the current events. The current events are part of that super sign. Part lang yan mga kapatid. Hanggat hindi umaalis itong super sign, lahat puro yan banta lang. Puro lang plano yan mga kapatid. Hindi mapipindot yung push button na yan. Na 10 minutes lang, nasa kabilang kontinente na, para maging abo sila hanggat nandito ka. Amen, mga kapatid? Pero lahat yan ay handa na mga kapatid. Ngunit hindi yun yung nagbibigay sa atin ng kagalakan na palaging dumalo. Yan ang binabandera ng mga mga message church believer ngayon, yung mga current events. Kaya sila napupuno na ng church. Kasi nakikita nila yung kabi-kabilang mga balita, nakahanda na lahat yung mga armas, mga kapatid, at mga teknolohiya pwedeng makasira sa bawat isa. Pero hindi yan yung nagbibigay sa atin ng pagpupursigi, kundi kagalakan, malaman natin kung sino tayo. Mga kapatid, na wala tayong pwedeng paglagyan sa dakilang kapigatian. Sa katotohanan, hindi darating yung dakilang kapigatian habang naririto tayo. At habang naririto tayo, may dakilang layunin. Di ba kayo na mga kapatid, nagagalak, si sister laging may patotoo, tuwing nagsha-shopping siya, sana all. Laging may inaabot. Di ba? Hindi lang naman ang pagsha-shopping ang ginagamit ng Panginoon, nakaparaanan. Bawat buhay natin, our daily routine, ay may layunin sa Panginoon. Yun lang naririnig natin sa kapatid, kasi yun talaga yung nilalakaran niya. Pero ikaw din may nilalakaran. Di ba mga kapatid, maaaring ikaw window shopping lang, pero may layunin pa rin. Di ba? Nakapag-exercise ka na, di mo na mamalayan, nakapag-burn ka ng calories kaka-window shopping. Di ba? Merong nagmalasakit sa'yo. Kahit window shopping lang. Wala. Okay, good din. Good din mga kapatid. Hallelujah. Hindi ka na mapapasana all kasi alam mo na yung layunin mo. Okay, next quote. It's God. Yun na, nabasa ko na yun mga kapatid. Next. Now watch. Now. And He said to us, if you abide in me. Sensya na, Sister Jemima. Kahabol tayo ng oras. Now watch. Now. And He said to us, if you abide in me and my word in you, St. John here, you can ask what you will. Amen. Thank God. It will be done. Amen. Ba't hindi gumaling? Bakit hindi pa nakabalik ng church ang kapatid? Amen. Hanggang doon lang yung natatanaw mo, mga kapatid, kapos. Di ba? Ngunit kung makita mo yung buong kwento, na ang kapatid ay umuwi na masaya, na walang pagdududa, maaring sa isip sumagi dahil sa sakit na naramdaman. Ngunit yung tunay na pagkakilanlan niya mga kapatid ay nagsabi sa kanyang may bahay na mauna na ako. Pag sinabi mong mauna ka na, alam mo yung destination mo payapa ka Kaysa dun sa, ayoko pa. Kasi hindi ako tiyak. Yun ang mahirap mga kapatid. Hindi ako tiyak. Di ba? Tapos, sasabihin ng mahal mo sa buhay, gaganyan, nililehan yung lapida. Salamat, namamahinga ka na. Gano'n ka kasiguro?
na siya ay payapa. Dito lahat ang kasiguruhan, mga kapatid. Dito pa lang may katiyakan ng mga kapatid. Di ba? Hallelujah. Lahat naman, di ba? Wala naman nagsabi, naku, nandun na siya, sinusunog na sa impyerno. Wala naman eh. Maaari yung kapitbahay mong madalas mag-away. Di ba? Nagmumurahan sila. Ikaw, buhay ka pa, sinusunog ka na sa impyerno. Ganun lang yung mga tungayaw. Di ba mga kapatid? Pero pagka namayapa na, mas okay na siya ngayon. Sino nakakasiguro? Dito lang dahil sa message na tinatanggap natin mga kapatid, tunay na kapayapaan. Di ba mga kapatid? Now watch. Ayan, tama. Konti na lang to. If you abide in me, my word in you, St. John said, ask what you will, and it will be done. Then recognize your position in the scripture. As a believer, see, you've got to recognize your position as He recognized His position. Ganun mga kapatid. Paano yun? Paano mo magagawa yun kung hindi ka bride? Kailangan mo daw maunawaan ang posisyon mo. Gaya niya na naunawaan niya yung posisyon niya. Kung hindi ka niya talaga katulad, hindi mo yun magagawa. Mahirap na requirements yan. Puro palpak nga tayo eh. Position pa bilang Diyos ng lahat-lahat. But it's a declaration. Di ba mga kapatid? Kaya grabe itong pagpapala na inaabot sa atin mga kapatid. Hindi ito salit-saling sabi lang at katang isip. It's God Himself. And if you are a bride, next quote. The bride is part of the husband. The only place that you'll ever recognize it is recognize what part of the husband that word you are. Di ba? What part you are? Kapunuan. Di ba mga kapatid? We might say bahagi. Kaya nga kanina idinidiin ni Brother June, pag sinabi mong ako ang Diyos, yun ay blasphemy. Pag sinabi mong ako ay Diyos, recognize mo na bahagi ka ng bride. Di ba mga kapatid, na bahagi ka ng bride, na ang bride, kung wala yung bride, hindi makukumpleto yung groom. Ibig sabihin, walang Diyos pag walang bride. Di ba mga, kung groom lang, walang Diyos. Kasi ang Diyos ay groom and bride. Amen mga kapatid. Hallelujah. It's recognized what part of the husband, the word you are. Or you can't recognize being the bride. How many sees that? You have to recognize your position. That's why in Christ is the mystery of God revealed, He declared, the prophet declared, that the new birth is Christ. Ang kapanganakang muli ay si Kristo, walang labis, walang kulang. Di ba mga kapatid? Hindi po membership, tradition lang, ako na born again Christian ako, hindi po, na new birth na ako, hindi po. Ito po ay identity. Pag sinabi mo pang may change ng soul na doon, sinasabi mo, ikaw ay bahagi ng Diyos. Amen, mga kapatid. Sa huling panahon na ito na kanyang ginagamit sa greatest ministry to impart eternal life. Di ba? Ano man ang gawin nyo sa pangalan ko ay mangyayari. Di ba? The works that I do, you shall do also, and more than this shall you do. Hallelujah. The new birth is Christ. Yun yung kapahayagan, mga kapatid, ng dakilang misteryo. Yan ang kapanganakang muli. Amen. Thank God. Oh, hallelujah. Sino ba tayo? Di ba? I might say, you are the lowest key. Di ba? Na nabuhay. Grabing napaka-low key mo mabuhay. Kasi ang mundo malalaman din, yung other covenant, malalaman din yan eh. They will even bow at the feet of the saints. Malalaman nila yan. Paano sila magbabaw sa feet of the saints? Di ba magpapatira pa sila sa paanan ng mga banal kung hindi nila malalaman kung sino ka? Ba't hindi pa ngayon? Hindi kagaya ng sinasabi nila na nagpapasamba na tayo. Hindi pa ngayon mga kapatid. Pero malalaman nila yun mga kapatid. Pipigilan mo ba sila? Hindi ah. Di ba mga kapatid, si Lord Jesus Christ, sabi ko nun, sayang naman. Sino ba yung nagsabing sayang naman kung sanang ipinamahagi na lang sa mahihirap? Ibinuhos pa sa paa? Di ba? Ekonomista. Di ba?
May malasakit sa ekonomiya. Sabing ganon. Hindi niya binawalan. Di ba mga kapatid? Hindi niya binawalan ng babae kasi nararapat yung salutation na yun para sa kanya mga kapatid. Di po ba? Tayo ngayon mga kapatid, hindi pa nararapat. Kasi hindi pa nila nauunawaan. Magiging panatiko lang sila. Kaya nga sinabi ni Brother Branham, I'd rather be a quitter than to be an antichrist. But we don't deny the fact, the truth about we will be worshipped at that moment. Hard but truth. Amen. Because we are part of that object of worship. Sa iba, matinding kayabangan yan. Banggitin yan mga kapatid. Sa walang unawa. Di po ba? Pero tayo ay nagkakaunawaan mga kapatid. Hallelujah. Sa ngayon mga kapatid, tayo nag-i-enjoy sa pag-worship eh. Kasi we are the apple of the eye of God. The groom mga kapatid. We worship Him with clear understanding. We say every amen that we respond mga kapatid ay napakainam sa Kanya. Bakit? Bakit? Kasi siya naman yung nagbubukas ng unawa mo. Maliban sa buksan niya yung unawa mo, hindi mo naman ito sabihin, Amen, Lord. Diba? That's the highest worship as for now. Di po ba? To know our place in Him. And the new birth, that's the new birth. Now, what are you going to do when you get all that group together? And that's what's going on. Yan yung nangyayari ngayon mga kapatid. We have thoughts, we have worries, we have issues, given yan. We have things na dinidil. We have pains, we have problems, kailangan nating reconciliation, kailangan nating ganito mga kapatid. But, above all, we have peace. That all wrongs will be made right. Ang mahalaga yung naririnig mong aral at ikaw ay naging isa. Walang pagdududa. Walang doubt. Na habang naririto tayo, talagang dadaan sa isip mo yan. Dadaan sa pain yung laman mo kasi nandyan yan mga kapatid. But greater is He. It's time to apply it now. Greater is He mga kapatid. Kaya nga idadrop na yung curse. Kasi wala na siyang magawa. Hallelujah. Wala na siyang magawa mga kapatid. How are you going to do when you get to that group together where the revelation is perfectly in harmony? Praise the Lord. Sino ba yung author ng harmony yan? Walang iba kundi ang Diyos din. Di ba yung nasa sa ating Diyos, nagkakaisa na, imbis na mas matimbang yung pag-iisip sa mga inaalala natin dito sa mundo na ito, mas matimbang na yung pag-alis. Nagkakaisa na tayo sa pag-alis. Hindi na sabihin na baliwala na yun mga kapatid, sa ayaw at sa gusto mo, hanggat hindi pa tayo mga kapatid, babalik ka dyan. Pero mas naglilin na, hindi lang naglilin, doon ka na talaga lumalakad sa pag-alis natin mga kapatid. Hallelujah! Kung paano yung mga kapatiran natin, alam nyo kung bakit sila masaya ngayon nagpi-fellowship. Alam din nila na yung mga sinasabi natin, dinideklara natin, ay kanilang hinihintay upang sila'y maibalik sa katawang walang kasiraan. Hallelujah! Sino bang tatawag sa kanila? Kung puro tayo pag-aalala, puro tayo worries dito, nakalimutan na natin na may merong umaasa sa atin. Nakalimutan natin yung great ministry natin na merong umaasa sa atin mga kapatid. I do believe na Brother John won't mind kung kakaalis lang niya, tinawag na natin. So what? Di ba mga kapatid? So what kung kakaalis lang niya, tinawag na natin pabalik? Brother John won't mind. He was so grateful. Hallelujah. Where the revelation is perfectly in harmony and God is expressing it through His Word, but the same action, the same things that He did, making the Word manifest. Hallelujah. Oh, if the church only knew its position. That was 1963. Thank God, by God's grace, we know now our position. And we are about to go. Shalom, brother. Shalom, bride. Kailangan natin matapos na maaga din dahil pupunta tayo kay bibisitahin natin yung
Makikiramay din tayo kasi may process din ng grieving eh. Masaya tayo sa by revelation, masaya tayo. Pero meron din tayong makikiramay tayo kasi may-miss din natin yung presensya. Sabi nga ni Brother Eric. Kaya nga nung pumunta kami nung Friday, na nabigla ako na mabigat din ang naging decision ni Brother JK, yung anak ni Brother JV, si Kenneth, na mismong araw na mahinga si Brother JV, yun din ang flight ni Kenneth papuntang mag-join ng barko. At 7 o'clock na past 7, nakita na nila. Then naalis si JK ng mga umaga din. Yun nga, nakachat ko si Brother Kenneth, sabi niya, masaya ako na nalulungkot. Kasi may process din naman kasi yan eh. Although, tanggap mo, masaya ka dahil sabi ko rin na hinubad na niya yung old coat niya eh. Yung luma niyang damit. At any moment, di ba, dadamitin na niya talaga yung tunay niyang damit. Di ba? At tayo yun din naman ang inaasam natin any moment. Kasi una din sila magpapakita sa atin. Kaya sabi ko din sa kanya na tama yan bro, pero I believe may personal revelation ka sa Panginoon at matured ka na all things work together for good. Kaya masaya, pero nalulungkot kasi mamimiss mo yung presensya. Di ba? Kaya balance naman tayo, kaya alam natin kung ano yung nilalakaran natin. Kaya maganda rin yung message kanina kasi unang winorkout ng Panginoon yung unawa eh. Kasi yun ang pinaka-importante. Hindi naman winorkout ng Panginoon yung galaw natin, yung actions natin, kundi unawa talaga. Para no chance na si Satanas. Kasi pag nag-workout na yung unawa sa'yo, ano na lang si Satanas, di ba? Makaka-tempt siya, pero bluff na lang talaga siya. Hindi ka na niya makukuha. Kaya salamat sa Panginoon dahil ang Diyos mismo ang kumilos dyan. Hindi naman niya ni-required na mag-aral ka ng 5 taon para manubert ka. Di ba? Magsimba ka ng 3 taon o nang walang absent, manubert ka na. Bibilangin mo, hindi naman ganun, mga kapatid. Kaya pag nag-weekend ka, dire-diretso na yan. Patunay ang paglilinaw ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung topic din nung last Sunday, Book of Corrections, yun nga, pinaka-importante, nilinaw ng Panginoon kung sino tayo. Kinorek ang ating unawa. Pero higit sa lahat, twofold pa rin tayo. 100% God na nasa loob at 100% man, yun nakikita ng tao. At tayo din mismo, alam natin na 100% man tayo. At makita natin ng mga tipo sa Old Testament, pumunta sila sa Promised Land, hindi naman natapos ang pakikibaka. Bagkus, dun din mismo naranasan nila yung matinding challenges. Pero nakita nila, ang laban na yun ay hindi laban ng tao, kundi ang Diyos mismo ang gagawa. Kaya makita natin sa Old Testament, ang daming pwedeng i-example about sa corrections na yan. Sobrang dami. So, na dyan si Samson, mga kapatid. Si Samson na sa pagbubuntis pa lang, pinurpose na ng Panginoon na maging Nazarite siya. Na ganon, mga kapatid. At nung tumanda na nakita niya na may gift ang Panginoon sa kanya. Dahil sa kalakasan ng physical na kalakasan. At hindi naman sa pagmamalaki, meron din siyang relasyon sa Panginoon. At hindi rin siya ignorante sa tama at mali. Yun nga lang, bilang tao, mas nag-rely siya sa gift. Na pag pinanghawakan mo at nag-rely ka sa gift, may i-create din na puff up.
Spirit. Bakit? Gift. Gift ang mas matimbang sa'yo imbes sa relasyon mo sa Panginoon. Kasi ang gift, ang Panginoon, pwede magbigay ng gift yan. Pero anong mas importante? Anong hinahanap mo? Gift o relasyon? Kaya nga sabi ni Brother Branham, mas importante sa akin yung relasyon ko sa Creator. Kasi malaman ko kung sino ako. Minsan yung iba nagsasalita na kilala nila, nakapagbasa sila ng ganyan, nagkakaroon ng pop-up spirit na hindi naman nagaling sa Panginoon. Kaya makikita natin, greater than Samson is here. Ipaparalel natin na si Samson, nag-compromise siya, kinompromise niya yung relasyon niya sa Panginoon, nagkaroon siya ng dramatic na kasalanan. Na makita natin na sa maliit na kompromiso na yon, lumaki ang mga bagay na hindi na kontrol ng tao. Ngayon, si Lord Jesus Christ, hindi nag-compromise, kundi full surrender siya sa kalooban ng Panginoon. At ganun tayo. Di ba? Hindi tayo nagko-compromise, kundi full surrender sa sakdal na kalooban ng Panginoon. Kaya ganyan din tayo na masaya tayo kung ano yung sakdal na kalooban sa bawat isa sa atin. Masaya tayo dun. Kung yun ang portal mo at kung ikaw ang portal mo ganito, masaya tayo. Although our hearts, we claim na dadaanan tayo ng buhay kasi alam ng Diyos yan eh. Kung yan talaga yung decision, kung ganyan ka talaga nakadesign, yun ka talaga ma-fulfill. Kaya, salamat sa Panginoon. Konti lang to kasi basahin ko na lang. Si Samson, nineglect niya yung ang relasyon niya sa Panginoon na nag-compromise siya. At yung obedience, naging na lang sa kanya, naging magaan na lang sa kanya pagsunod eh. Kasi, gumagawa siya ng padaplis-daplis na pagkakamali dahil sa pagko-compromise niya. Pero sa Panginoon, full surrender sa kung ano ang sakdal na kalooban ng Panginoon. Bakit? Na-reveal sa kanya kung ano yung gustong gawin ng Panginoon eh. Si Lord Jesus Christ. Kaya, not my will, but thy will be done. Ni-reveal sa iyo. Kahit ano pang portal mo, hindi ka naman mahihiwalay sa kanya. Kahit anong portal mo, same identity ka pa rin. At ganun din naman nandito sa Living Bride. Kasi iisa lang naman tayo. Hindi mo nakita nga, nagpahinga, masaya ka nga, natapos yung paghihirap niya. At hindi mo sasabihin na, ay, hindi nga napagtagumpayan. Hindi ganun ang tingin ng bride. Kasi iisa lang tayo, isa ang identity natin. Kaya, salamat sa Panginoon, makita natin din si Samson, nung nawala yung kanyang paningin, doon niya rin nakita ulit ang Diyos. Di ba? Minsan, pinahintulutan ng Panginoon yung mga bagay-bagay sa atin na challenges, problema. Pero, pag pinahintulutan sa atin ng Panginoon yun, mas nakikita natin ng Panginoon eh. Kasi minsan, ginawa mo yung solusyon mo. Ito solusyon kong tao. Ito solusyon kong tao. Pinarmit ng Panginoon. Bandang uli, nung pinarmit ng Panginoon, mas nakita mo yung Panginoon. Bakit? Yung solusyon kong tao, di pala iiral. Doon ka na lang sa solusyon ng Diyos. At dyan na makikita natin na winworkout ng Panginoon yung unawa, napaka-importante. Sa Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Paano magiging puro ang puso mo? Dapat i-change yan ng Panginoon. Di ba? And to see is to understand clearly. Di ba? Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Walang sino man tao makakakita sa Panginoon. Kaya dapat manahan muna ang Diyos sa iyo, yung identity mo, yung bride part, at makita mo ang Diyos mismo. Bakit? Bahagi ka ng Diyos.
ikaw ay Diyos. John 3:3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipinanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Kaya, bakit requirements yan? Kasi magbibigay sa atin ng rapturing faith. Ngayon sa huling panahon, mga kapatid. Quote na lang ito last. When the enemy attacks us, inspiration ko mga kapatid na twofold kasi pa rin tayo eh. Na dito sa preaching ni Brother Branham na greatest battle ever fought. Yan. Meron pa rin tayong hinaharap. Pero ang may kabigatan man sa laman, pero pag tinignan mo ang Revelation, napakagaan na lang pala ito. Kasi sabi ng Panginoon, my yoke is easy. Diba? And light. Bakit? Binigay na sa iyo yung solusyon. Sino yung solusyon? Yung identity mo. Then, I tell you, you ought to come, join our, what are you going to do? Back down? Compromise? Not a real soldier. Won't. No, sir. What do we do then? The mind. Let the mind that was in Christ, is that what the Bible said? The mind that was in Christ be with you. What kind of a mind did he have? Stay with the Word. Kaya nga, kung ano yung headship niya, ganun din ang headship natin. That's right. Stay with the Word. The Father's Word. And defeated the enemy every time. Kaya, bakit inuna muna yung third realm? Para wala na talagang chance si Satanas. Di naman niya inuna yung ating pagkilos o ugali. Kasi automatic yan eh. Now, when the enemy attacks and try to say, you got to do this and do that, what you going to do? Stay with the Word. That's right. Diba? May mga bagay na kakalikutin yung isip mo. Pero, pag kinakalikot ni Satanas ang isip mo, mas nagmamagnify yung salita ng Diyos. Makita natin si Martin Luther, kinakalikot ni Satanas ang isip niya, pero mas nagmamagnify yung revelation. What you want to do then? Take the Word. What is the Word? The Bible said here, we just read it, the Spirit and of God is the Word. See? Look here. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit. The sword of the Spirit, what? The Spirit that comes in through your mind and enters into you. And the sword of the Spirit is the Word of God. Makita natin, the heart thinketh, kasi ang mismong pag-iisip na Diyos, nagmumula dito sa third realm. Tapos yung mind natin, renew yan ng Panginoon. The word of the Spirit, what? The Spirit that comes into your mind and enters into you, and the sword, that Spirit is the Word of God. What does the Spirit fight with? What does the Holy Spirit fight with? Sensations. Feelings. Kaya nga, it is written, it is written. At anong mangyayari kay Satanas? Wala nang magagawa. Defeated. The word, heart, glory. What does it fight with? Feelings. Word. Let's say it. Word of God is what the Spirit fights with. Kaya, salamat sa Panginoon. Dahil dyan, we are more than conquerors. Kaya nung nagumpisa ang new birth, hindi naman natapos ang problema. Actually, dun nga, naging matindi ang pakikibaka mo eh. Sa laman, sa isip. Pero dyan ilalahad ng Panginoon, you are more than conquerors. Hindi mo kailangan solusyonan yan bilang tao. Bakit? Nandyan na mismo ang solusyon ng Diyos. Magpa-submit ka fully kung ano yung ginawa niya. Yun din ang full submission. Kasi naging number 1 model natin ng groom natin. That
greater than Samson is here. Mas matimbang sa atin yung personal relationship natin sa Panginoon. Kung bigyan man tayo ng gift, why not? Salamat sa Panginoon, di ba? Pero mas importante, yung revelation. Kung sino ka sa Kanya. Kung ano ang position mo sa Kanya. Bakit? Yan ang magpaparapture. Yan ang pagpapauwi sa atin. Kaya salamat sa Panginoon. God bless. Praise God. Ang ganda ng message, ang lawak. Maging kay Brother Jun, no? Ang Diyos ay kinakailangan magkatawan tao. Magkatawan tao. Dahil sa declaration niya ng Genesis 1:26, let us create man. So, God want to be a tangible, want to be a God tangible. Pero nung ilagay na sa lupa, yung prefigure, nahulog. At ano nahulog? Yung yung gusto niyang mangyari sa kanya. Nahulog si Eva, pero never the soul, hindi siya nagkasala. Ano ba ang kinurse? Yung ground. Kaya sabi naman sa message at sa utos, the penalty is ang kamatayan ang magiging kabayaran. Walang worthy. Kagaya nga ni Brother Jun sinabi niya. At saka yung separation talagang supposed to be, wala naman dapat Kaya lang, yung separation nangyari dahil nakinig si Eva, separation, spiritual na separate. Wala, kailangan may panumbalik, redemption. Ang lawak din ng redemption. Pero win-work out niya kasi siya yung kasagutan. At ngayon ay naibabalik na. Sabi nga ni Brother Jun, binalik na niya lahat At tagumpay na siya. Kaya malilit na lang yan na talagang napagtagumpay niya lahat sa krus ng Kalbaryo. Pero lawak dun. Pati yung mga other, yung nature lahat, babalik lahat yan Kasi yan kasi yung talagang gusto ng Diyos Hindi siya mananatiling spirit Kaya yung ganung kondisyon, ibabalik niya at siya lang. Kaya narito tayo. Actually, yung plan of redemption talaga naudlot. Kaya lang, ang kailangan may balik yung plan of redemption, siya rin. Siya yung mapapako. Para yung redemption na yun, maibalik lahat. At tayo naman, dahil yung book of redemption, yung abstract, bumalik, paano yung mamanifest yun? Kaya bayaran niya, and then minanifest yung sarili niya, imamanifest din natin yun. Kasi bring back to the original creation. Ano ba yung creation natin? Diyos na magkakatawan tao. Kaya salamat, ang lawak, pero tunay. Ngayon, ang separation, minsan separation na nakikita natin, yan, ang separation means may connection sa death. Sa spiritual death, mayroon separation. Sa physical, meron. Hindi lang natin nakikita si Brother John Bitog dahil sa katawan lang yun Nandun na sa lumipat na siya. Pero someday, wala nang iwanan, magkakasama-sama tayo in the form of glorified body. Salamat sa Panginoon. It's a process pa rin yan. Kaya sa ngayon ay, kagaya nga kanina sabi, kung nandito lang siya, alam ni Brother John Bitog supposed to be, tayo rin alam natin, talagang bawat sa atin ay, yung bang may tinalagaan Diyos na predestinado ka kung anong yung mission o anong gagawin mo, ministry mo dito. Wala tayong dapat ipangamba, ikatakot, kasi alam natin kung sino tayo. Ang bride kuminsan may nauuna at mayroong buhay naman na It's also a plan of God. A plan of redemption din. Salamat po sa Panginoon. Tayo ay tumayo. Napakasarap talaga makita mo. Ngayon ang blood yun ang pinagbayad niya, blood. At maglagay din po tayo ng si Brother John B. sa para sa kanya. Kaya yung blood, binayad niya yung blood. Pero ngayon, tayo ngayon ang blood. Blood ng Christ na nagpapatuloy sa mga other covenant. When I see the bride, when I see the blood, only believe. Ganda po nito. Mga nakasumpong sa bride na ito, doon, solve sila. Yun ang kanilang entrance
to allow them the other covenant. Pero tayo, ang mismong blood. Christ our Redeemer died on the cross, died for the sinner, paid all his due. Sprinkle your soul with the blood of the Lamb, and I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Chiefest of sinners, Jesus will save. All he has promised, that will he do. Once in the fountain, open for sin, and I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. George, when he's coming, all will be there. It's one receiving justly is due. Hide in the saving, sin cleansing blood, and I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Oh, great compassion, oh, boundless love, oh, loving kindness, faithful and true. Find peace and shelter under the blood, and I will pass over you. When I see the bride, 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 I will pass over you. Yes, when I see the bride. Kasi yung mga other covenant, na-meet nila yung bride. Eh. Kaya, enter. Kaya, ganun. Kasi tayo yung blood ngayon. Salamat sa Panginoon. Tayo manalangin. Lord, salamat sa mga salita mo, Lord, na nagbibigay sa amin, Lord, ng inspirasyon, kalakasan, joy, peace. Lahat-lahat, Panginoon. Dahil ikaw, Lord, ang siyang gumawa nito, Lord. Nandiyan ka sa amin, Lord. Ikaw ang aming kapayapaan at nagagalakan, Lord. Muli, Lord, alam po namin, Lord, ang lahat ng ito, Lord, ay may layunin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Alam po namin, Lord, doon, Lord, sa mga skeptic, Lord, papatunayan mo, Lord. Nandun na sila, Lord, ang proof. Sa ngayon, Lord, kagaya mo, Lord, na inamak, pinagsalitaan, Lord. Ngunit nang nandun ka na, Lord, tunay, Panginoon, yun na yung fulfillment mo, Lord, ng lahat-lahat. Salamat, Lord, bahagi kami na, Lord. Bless mo, Lord, ang paglalakbay, Lord. Bless mo rin, Lord, ang gawain, Lord, sa patuloy sa para sa iyong kalwalatian, Lord, na ang iyong mga salita, Lord, ay aming paghahawakan. Ano man ang mangyari sa buhay namin, Lord. Mga circumstances, mga times sa buhay namin, Lord, mga nagaganap, Lord. Ikaw, Lord, ang tunay na kasagutan, Lord,
na nagbibigay sa amin, Lord, ng kapayapaan. Maraming salamat, aming Ama. Jesus Christ, in name we pray, God. Amen, Lord.